Good morning. Siguro reminder lang para sa mga youth, meron kayong youth fellowship with Brother Daniel later on. He will be arriving at around 1 p.m. So you have parang, may activity pa naman yata kayo, no? They have activity. So siguro around mga 1:30, you will be starting with the Word of God. So reminder lamang para sa lahat ng mga youth. At the same time, paki-prepare na rin yung lunch ninyo para hindi din kayo ma-delay later on. Also for all the members, para po sa lahat ng mga members ng church, meron tayong short meeting after the service. So siguro diretso na lang tayo at the back sa children's ministry room. Meron lamang po akong announcement at kailangan ko din ng inyong presence for that. So I do hope you'll be present, lahat po ng mga members ng ating church. Siguro let us pray. Lord, once again, indeed, this is the day that you have made. And you have gathered us, Lord God, once again to hear your word, to know you more. And we pray, Lord, that you will once again move in our hearts. Help us to see Christ clearly, Lord. Dahil ito po ang inyong tuon sa amin, sa aming pag-aaral sa Book of Hebrews. Panginoon Ama, nawa patuloy po namin na lubos pang makilala si Kristo. At ang aming maging tugon din sa aming buhay ay patuloy lamang din, Panginoon Ama, na kinikilala siya sa lahat ng pagkakataon at patuloy, Panginoon Ama, na kami ay lumalago sa kanyang kaluwalhatian. So we pray for your blessing. Guide us, O God. Help us to focus on your word and to listen well. May your word, Lord God, truly bring change, Lord God, into our lives to be more conformed to your Son, Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Ang araw na ito ay obviously araw po ng Sunday. Okay? Kung saan tayo po ay nagtitipon. Hindi naman ho Saturday ngayon. At sigurado po tayo doon sa bagay po na yun. Pero mahalaga po na magkita po natin at Sunday ay araw po ng ating pagsasama-sama at pagpupuri sa ating Diyos. Mahalaga na inyong makita ang katotohanan ng ating pagtitipon ay hindi lamang dahil ito ay Sunday. Kasi minsan, kailangan kong umattend ng church dahil Sunday. Okay? Tama naman po yun. Hindi ko naman sinasabing mali. Na siguro mali na kayo pag sinabi niyong Saturday ngayon at ako ay magkasama-sama dapat tayo magtipon, Sabadista na po kayo noon. Okay? Ang pagtitipon natin unang-una ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus na kaligtasan. Kaya po tayo nagtitipon because of our salvation in Christ. At maganda na inyong makita na ang katotohanan ito ay makikita natin na tuon din ng manunulat po ng Hebrews. Okay? Upang mapalalahanan po yung mga Hebrew Christians ng panahon na yon. Ito po yung tuon po ng ating pag-aaral ngayon. Siguro kung ating lamang pong titignan, babalikan po yung ating pag-aaral from Hebrews 1, makikita po muli natin doon yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Kasi patapos na po tayo Hebrews chapter 13 tayo. Siguro balik na lang tayo ulit ng Hebrews 1. Okay? So Hebrews 1, makikita po natin doon yung unang-unang malinaw na paghayag that Christ is supreme in everything. Okay? The supremacy of Jesus Christ. Na siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, at siya ay kapuri-puri. Then Hebrews chapter 2, makikita po natin dito, sabi sa Hebrews 2:10, in NIV version, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Kaya po ginamit yung NIV is because of the word author. Sa ESV po kasi is founder. So makikita natin na si Jesus Christ ang author ng ating salvation. Okay? Ito muli ay nabanggit ng ating writer ng Hebrews, sa Hebrews 12, chapter 12, verse 2. Let us fix our eyes on Jesus. Anong sabi doon? The author and perfecter of our faith. So dito malinaw sa libro ng Hebrews, pinapaalala sa atin na kung tayo man ay naging Kristiyano, ito po ay dahil kay Kristo Jesus. Alam po natin yon, parang basic knowledge po ito para sa mga mananampalataya. Ating makikita iyon dito sa ating mga nabasa na siya ang nagbukas talaga ng daan patungo sa Ama. At kanyang ginampanan ng lahat para sa ating kaligtasan. Kaya po siya yung author. Okay? Ginampanan niya ang lahat ng mga requirements ng ating Panginoong Diyos. Inalis niya ang lahat ng mga bagay na bumabalakid sa atin na makalapit sa ating Panginoong Diyos Ama. Upang ang bawat isa ay kanyang maihatid sa harapan ng ating Diyos Ama at tunay na tayo ay makapagpuri sa kanyang pangalan. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 2 verse 12 to 13, ito po ay quotation from Psalm chapter 22. Sabi po dito saying, I will tell of your name to my brothers,
in the midst of the congregation, I will sing your praise. And again, I will put my trust in Him. And again, behold, I and the children God has given me. So ang ating Panginoon, nagpupuri sa ating Panginoon, kasama po daw ang kanyang ang anak ng Diyos. At tayo po yun. Tayo ay niligtas ng ating Panginoon, makasama siya upang tayo ay makalapit sa ating Diyos Ama nang makapagpuri sa kanyang harapan. Hebrews chapter 3 to 4, dito makikita po natin yung paalala sa mga Hebrew Christians na huwag nilang tularan ang ginawa ng mga nauna sa kanila na tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Kundi ang kanilang kailangan gawin ay patuloy na sundan ang ating Panginoong Hesus at mapatatag sa kanilang pananampalataya. Kung ikaw ay Christian, ikaw ay dapat patuloy na sumusunod lamang sa Kanya. Ang tuon mo ay si Kristo, patungo sa Ama na nagpupuri sa Kanyang pangalan. Hebrews chapter 6, dito makikita po natin na dito sila pinaalalahanan patungkol po doon sa covenant na itinaguyod ng ating Panginoong Hesus bilang tunay at ating tanging pag-asa na tanging sa Kanya lamang ang kasiguruhan ng ating kasalanan. So siya na yung author, siya din yung ating kasiguruhan na tunay tayong ligtas na. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 19 to 20, we have this as a sure and steadfast anchor. So kung meron tayong anchor in our faith, in our salvation, ito ay ang ating Panginoong Hesus. Steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. So nauna na si Jesus Christ. Tayo na Kanyang tinawag, tayo na Kanyang niligtas, tayo ngayon ay dapat na sumusunod sa Kanya, patungo sa ating Ama. Then Hebrews chapter 9, dito sila ay napalalahanan na ang daan sa kaligtasan ay nabuksan na dahil sa pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng Kanyang sarili. Na ang Kanyang dugo ay naging pambayad sa ating mga kasalanan at tunay na naghatid ng paglilinis sa ating buhay. Tayo ay napatawad, tayo ay nalinis na dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos at upang tayo ay makalapit sa Kanya at magpuri sa Kanyang harapan. Wala po kasi ni isa sa atin, kung tayo ay nananatili sa kasalanan at hindi pa napapatawad, ang pwedeng makalapit sa ating Panginoong Diyos Ama. At dito pinapaalalahanan po dito ng writer ng Hebrews ang mga mananampalataya that time. At maging tayo, na kung tayo man ay nakakalapit sa ating Panginoong Diyos, ito lamang ay dahil lamang kay Kristo Jesus. Hebrews chapter 10, at dahil sa ginawa ni Jesus na kaligtasan, kung sino man ang tunay na mananampalataya sa Kanya, ay tunay din na makakalapit na sa Diyos Ama at makakapagbigay ng tunay na papuri at pagsamba na tunay na katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 19 to 22, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Malinaw po dito na hinahayag sa atin ng manunulat po ng Hebreo na tayo ay nakakalapit lamang dahil kay Kristo Jesus. Tayo po ay nagtitipon ngayong araw na ito dahil kay Jesus. Ito ang puso na ibinigay ng Diyos para sa Kanyang mga pinili sa kaligtasan. Nung hindi pa, siguro maalala nyo, no, nung unang first time kayo na ma-invite, ayaw ninyo. Ba't ako pupunta doon? Diba? Ayaw ninyong umatin, wala kayong gana. Ako nga, di ba, nakwento ko sa inyo, kung walang McDonald's, walang church. Di ba? Kailangan pang, alam mo yon, yung i-bribe pa ako ng nanay ko. Pero binigyan na ako ng bagong puso ng Panginoon dahil sa Kanyang mayamang biyaya, na makita ko ang kagandahan ng ginawa ni Kristo. Kaya kahit walang McDonald's, nasa church ako. Alam mo yun, dahil sa bagong puso na binigay sa akin ng Panginoon na makilala si Kristo Jesus. Tayo nagtitipon dahil kay Kristo. Kaya ang tunay na Christian, pag Sunday, may joy. Excited. Excited ba kayo? Sana nga, no? Excited kasi may breakfast fellowship.
Makakain na naman ako ng champurado na walang kamatayan. Every breakfast fellowship, champurado. Nahirapan pa kami maghanap ng chocolate kanina. May nagtago eh. Buti na lang may mga kapatiran na handa na magbigay ng kanilang mga tsokolate. Anyways, ang tunay na Christian may joy, excited, ina-anticipate yung araw na ito. Inaantay, inaabangan, pinaghahandaan. Hindi siya kailangan pilitin, hindi mabigat ang paa pagpunta sa lugar ng pagtitipon, hindi pilit dahil kailangan lang. Hindi ito pagtitipon dahil ito ay araw ng pagsamba lamang, Sunday eh. Kailangan kong mag-attend ng church. Kundi ito ay pagtitipon dahil alam natin ng tunay na mananampalataya na mayroon na siyang relasyon kay Jesus. Alam natin dahil ang ating iniisa ang katotohanan na ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan, nadaanan natin yon dito sa Hebrews na aking binanggit kanina lamang. Ang pananampalataya na tunay na isa kay Jesus ay puno ng pagpapasalamat at ang araw ng Sunday ay itinakda ng Diyos para sa atin na magsama-sama corporately para tayo ay maging isa sa ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Inihanda to ni Kristo para sa atin itong Sunday na ito na tayo ay maging isa sa Kanya, sumusunod sa Kanya at sama-sama na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pagtitipon ay ang ating pakikiisa kay Jesus. Pagkilala sa kagandahan ng Kanyang ginawa na pagliligtas sa atin, pagsasama-sama natin upang magbigay pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. At ito yung tuon ng writer sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa Hebrews chapter 13 verse 15 to 16. Sabi po dito, Hebrews 13, 15 to 16, "Through Him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to the Lord." So kung ating pong titignan lamang yung ating outline, yung paalala po dito ng writer para sa mga Hebrew Christians at that time is to be strengthened by grace, to follow Jesus, to be sanctified, and that we are to worship the Lord. Okay? Sacrifice of praise to God. So hahatiin po natin itong part po na ito ng sacrifice of praise to God ng dalawang bahagi. Una po, offer a sacrifice of praise to God, at pangalawa, do good and share what you have. Hindi ho pwedeng paghiwalayin ang dalawang bahagi pong ito, itong verse 15 and 16, palagi po itong magkasama. Pero simulan po natin yung ating pag-aaral sa verse 15. Through Him, yung Him po dito ay si Jesus Christ, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. So isa-isahin po natin yung mga salitang ginamit dito sa verse na ito nung manunulat. In context, alam po natin ng mga Hebrew Christians at that time ay ang alam po nila ay Old Jewish sacrifice. Pagka sinabi kasing word na sacrifice, dahil lumabas po ito sa verse 15, ang unang-unang maiisip ng mga Hudyo at that time is yung sacrificial system. Okay? Ang pag-aalay ng grain o ng animal sacrifice para sa kanila po ito ay mahalagang bahagi ng kanilang buhay para sila po ay makalapit sa ating Panginoon. Para sila ay makapagpuri sa ating Panginoon. Bahagi po yung grain sacrifices, yung mga free will sacrifices ng mga Hudyo at that time, maging yung kanilang animal sacrifices. Para sa kanila, kung walang sacrifice, walang makakalapit sa harap ng Diyos. Yun yung automatic para sa kanila. Okay? Para sa mga Hebrew Christians at that time. Yun yung kanilang background. Sa atin, hindi yun yung background natin. Pero mahalaga na maunawaan natin na ito yung kanilang kalagayan at that time. At ang paalala ng writer sa kanila, si Jesus lamang ang tanging sacrifice na kailangan nila upang sila ngayon ay makalapit sa Diyos. So binago na nung pagdating ni Jesus, wala na yung mga old system Jewish sacrifice na yon, pinapalalahanan na sila, ang sacrifice, tanging sacrifice na kailangan nyo ay si Jesus Christ. Kaya nga sa Hebrews chapter 10 verse 12 sabi doon, "But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sin, He sat down at the right hand of God." Nung na-sacrifice na ni Jesus Christ, ang tanging sacrifice na kailangan
para sa kasalanan ng lahat ng tao, siya ay umupo na. Ibig sabihin, nagawa na niya at nagampanan niya na ang lahat para sa sacrifice na kailangan ng isang taong makasalanan. And then, magpapatuloy po ito sa Hebrews chapter 10, verse 14 to 18. For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Doon sa sacrifice na yon, nag-iisang sacrifice na yon, doon tayo sa-sanctify. Sila, kailangan nila mag-sacrifice para sila maging malinis. Para sa atin, para sa panahon din nila nang dumating na si Kristo Jesus, isang offering na lamang ang kanilang kailangan for them to be perfect and be sanctified. Verse 15, and the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sin. Dahil napatawad na kayo, hindi nyo na kailangan pa ng sacrifice. Yun yung paalala dito ng ating writer sa mga Hebrew Christians at that time. Pero syempre, magiging question ng mga Hebrew Christians, ano na yung kailangan namin gawin kung wala na yung Old Testament Jewish sacrifice? Okay? Kung meron man sacrifice, makikita natin, may offering pa rin po ng klase ng sacrifice, pero yung sacrifice na hinahanap na ng Diyos ay hindi animal o grain sacrifice, but a sacrifice of praise to God. So ito ngay parang requirement at paalala ng Hebrew writer para sa kanila. Dahil ang sagot sa kanilang question kung wala na yung Old Testament Jewish sacrifice, anong kailangan nilang gawin? They offer up a sacrifice of praise to God. Okay? Pero mahalaga na maunawaan natin na ito ay unang-una, dapat nating makita at paalala sa kanila na ang pag-o-offer ng sacrifice of praise kay God ay nag-uugat kanino? Kay Kristo Jesus. Okay? Kung wala si Jesus, kung wala kang tunay na pananampalataya kay Jesus, walang sacrifice of praise to God. Hindi ka makakalapit na makapagpuri sa Kanya. Kasi siya lamang ang way, si Jesus Christ lamang ang daan para ang isang tao ay tunay na makapagbigay ng sacrifice of praise to God. Kaya nga sabi sa ating passage, through Him. Mahalaga po yung first part ng verse 15. Through Him, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ngayon ay magpatuloy na magbigay ng sakripisyong pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kung walang tunay na relasyon kay Jesus, walang continually offer up of sacrifice of praise to God. Wala po. Kaya mapapansin ninyo ang tunay na Christian sa kanyang pagpupuri. Siya ay nagpapatuloy. Okay? Na makikita ninyo na nakikiisa sa pagpupuri, hindi dahil perfect attendance yung kanyang target o para masabi lamang na narito ako sa church, kundi narito ang Christian, ang isang tunay na Christian dahil kay Jesus. Ang tanong, ikaw ba ay naririto dahil kay Jesus? Mahalaga po na makita nyo yun. Dahil inyong kinikilala ang kanyang ginawa para sa inyong kaligtasan. Yun yung motivation. Ako'y niligtas. Ako ngayon ay magpupuri dahil kay Kristo Jesus. O dahil ikaw ba ay puno ng pagpapasalamat kay Jesus, kaya ka naririto. Mahalaga po yun. I'm here because I'm full of thanksgiving. Puno ng gratitude yung aking puso. Dahil kinikilala ko ang ginawa ni Kristo para sa aking kaligtasan. Kahit na ang buong linggo ay puno ng trials, paghihirap, kalungkutan, ang isang tunay na mananampalataya ay naririto dahil kinikilala niya ang lahat ng iyon ay pakikibahagi sa suffering ni Kristo Jesus at narito siya puno ng pagpapasalamat pa rin sa ating Panginoon at handa na magpuri sa Diyos sa araw po ng Sunday. Mahalaga na inyo pong pag-isipan ang katotohanan ito. Hindi tayo naririto lamang dahil nakagawian natin. Wala, every Sunday talagang automatic na to . Didilat ako, babangon ako, mag-aayos ako, punta akong church. Parang robotic. Di ba? Pwede po ng isang tao, robotic lamang, pero walang pong pagkilala sa Panginoong Diyos. Ang importante naman nandito ang ating tatandaan, ano ang tinitignan ng ating Panginoon? Ang ating mga puso. Okay?
Kasi pwede pong, nakagawian na lamang dahil walang magawang iba. Wala naman ako magawa eh. Tsaka praise God nga sa BSL. Simula lang kami ng 10. By 11:30, tapos na kami. Uwian na. By 12 o'clock, nasa bahay na ulit ako. So parang walang nawala sa akin. Di ba? Parang ganun eh. Minsan dahil wala lang magawa eh. O para may masabi tayo sa Diyos na nag-attend naman ako, Lord, ng Sunday. O kaya yung iba ginagawa para maging swerte ako sa darating na mga araw. Mag-Sunday ako. O kaya yung iba, birthday ko kasi. Kaya kahit may birthday ngayon, absent eh. May pasok kasi yon. Okay. Alam nung iba yon. So may pasok kasi. So kung ating makikita, may iba't ibang dahilan tayo sa pag-attend. Ang iba naman, dahil may blessing, kaya nasa church. Gusto kong ma-bless. Dahil mabuti ang Diyos sa akin. May increase kasi sa sweldo ko eh. Sumweldo ko kahapon, may increase. Kaya magpupuri ako sa Panginoon, mabuti niya eh. Pero kapag wala, tamad na tamad. Alam mo yun, yung parang hirap na hirap bumangon. Binigyan ako ng Panginoon ng trabaho, kaya ako mag-church. Para pagpapasalamat ko sa Kanya. Pero after noon, hindi na umattend. Meron mga ganun, ha? Pero kapag depressed o hindi naging maayos ang araw, tinatamad umattend ng church. Walang gana. Pilit na lamang ang pagbangon. Maganda po na makita natin, we are here, gathering together, dahil tayo po ay thankful sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Mahalaga po na makita natin ang isang tuon po o motibasyon natin sa ating pagpupuri sa ating Panginoon ay ang pagpapasalamat dahil sa Kanyang ginawa para sa ating lahat. Hindi yung hindi yung wala pong problema na maging thankful po tayo sa mga financial blessing or situational blessings ng Panginoon. Pero magandang makita po natin that we are thankful because we know that we don't deserve salvation. The Lord has still given us grace to come to faith in Jesus Christ. Yun po yung pinakamahalaga. Mahalaga na makita natin araw-araw na tayo ay puno ng pagpapasalamat dahil sa kaligtasan na ating natanggap kay Kristo Jesus. Dahil ako ay napatawad na. Dahil ako ay may buhay na walang hanggan na sa Kanya. Dahil ngayon ako ay pwede nang makalapit sa Diyos Ama at makapagpuri sa Kanyang harapan. Na kapag ako ay magbibigay papuri sa Kanya, ito'y magiging katanggap-tanggap. Dati hindi eh. Dati wala. Pero dahil kay Kristo, ang daan patungo sa Ama ay naging bukas. So mahalaga na makita po natin, naririto tayo dahil kay Jesus. At dahil kay Jesus, ako ay magpapatuloy na gawin ito dahil puno ang aking puso ng magpapasalamat sa Kanya para sa kalawalatian ng Kanyang pangalan. Kaya nga sabi ulit sa ating passage, through Him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. What is sacrifice of praise before God? Ano nga po ba ito? Kung sa Romans chapter 12 verse 1, we are to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ito ay ang itong ating tignan, itong Romans 12:1, ito ay ang ating pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Dahil ang aking buhay ay sa Kanya na, ang dati kong buhay ay patay na, at buhay na ngayon ako kay Kristo Jesus, aking dapat nang inaalay ang aking buhay sa Kanya. Na ang ating buhay ay sa Kanya na, ang tuon ng ating buhay hindi na para sa ating mga sariling kapakanan, kundi ang tuon ng aking buhay ay ang aking siyang maluwalhati sa lahat ng aspeto ng aking pamumuhay. Kaya nga present your bodies as a living sacrifice. We offer our lives to Him. Everything sa ating buhay, sa Kanya na. Malinaw po dapat ito para sa ating mga mananampalataya. Pag ako'y nagkatrabaho, para sa aking Panginoon ito. Sa aking pagtataguyod ng aking pamilya, para sa Panginoon ito. Ang tuon lahat ay para sa ating Panginoong Diyos. Ang aking relasyon sa aking kapwa ay para sa Panginoong Diyos. Lahat ng aspeto, kung ano man ang aking iniisip, dapat ito'y para sa Panginoon. Sa lahat ng aking motibasyon, ng aking mga pagdidesisyon, ito ay para sa Panginoon, para sa Kanyang kaluwalhatian. Offering of a living sacrifice. Ibig sabihin, hindi na yung self ang tuon natin. Hindi na para sa kapakanan ng sarili,
kundi para sa kaluwalhatian na ng Diyos. At the same time, sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5, sabi po doon, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, verse 5, you yourselves, like living stones, so tayo po ito, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So the same pattern po yung itinuturo po dito ni Apostol Pedro sa mga kanyang sinulatan dito with the writer of Hebrews. Yung tinutukoy na offering of spiritual sacrifices acceptable to God ay ang nabanggit ng writer sa Hebrews 13, 5 to 16, 15 to 16. Sacrifice of praise to God and doing good to others. Yun po yung spiritual sacrifices. Sacrifice of praise to God is giving praise to God through Jesus Christ. Na ang tuon at nabanggit na natin, ito po ay patungkol at nanggagaling at naguugat kay Kristo Jesus. Pero ang kagandahan ng ating verse, hindi lamang po doon, dito i-describe kung anong klaseng sacrifice of praise to God ito. Sabi nga, this is the fruit of lips that acknowledge His name. So pag sinabing sacrifice of praise to God, fruit of lips that acknowledge His name. Ibig sabihin, aking labi, yung aking pananalita, ay nag-acknowledge ng kaluwalhatian ng aking Panginoong Diyos. Kung dati nag-offer ng grain sacrifice, ng animal sacrifice, ngayon I go before God, ang ino-offer ko sa Kanya is sacrifice of praise to God na pagpupuri sa Kanyang pangalan. Na ang bunga ng ating mga labi ay pagpupuri at pagkilala kay Jesus. Sacrifice of praise is recognizing Christ as Lord. So when you acknowledge Jesus Christ, kinikilala mo ba siyang Lord? 'Di ba? He is Lord. Paano pag sinabing Lord? Pag sinabi nating He is Lord and we acknowledge Christ as Lord, ibig sabihin, He's my master. Ako'y susunod lamang sa Kanya. So hindi siya pagbanggit lamang that Jesus Christ is Lord, yung acknowledgement nito ay dapat din na nasasalamin sa ating buhay. Kasi kapag sinabi niyong Jesus Christ is Lord dahil acknowledgement ng name, tapos ang pamumuhay mo ay malayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang tawag doon ay hipokrito. Praise ka. Pero ang puso mo naman talaga ay malayo sa ating Panginoon. Di ba sinabi po yun sa Bible? Yung kanilang lips nandoon, pero yung kanilang puso ay malayo. So when we acknowledge Christ as Lord, hindi Lord, ikaw ang masusunod, ang kalooban mo ang dapat kong gagawin lamang sa aking buhay para tunay kang kinikilala kong Lord. So that is the sacrifice of praise to God, acknowledging Christ as Lord. Bahagi po yun. Not only that we recognize Christ as Lord, sacrifice of praise is extolling God for who He is and what He has done for us. So may pagkilala tayo, I praise you God, kinikilala natin si God kung sino siya, at kung tama ang ating pagkilala kay God, makikita din ito sa ating buhay. Kaya nga mahalaga na hindi lamang po, kasi pwede kong sabihin ngayon let's praise God, let's say, praise the Lord, He is Lord, praise the Lord, He is God, praise the Lord, He is faithful and good and dependable and trustworthy. Pero yung buong buhay mo noon, punong-puno ka ng pag-aalala. Hindi, niloloko mo lang yung sarili mo. Buong buhay mo naman pala, hindi ka nakadepende sa ating Panginoon. Tapos sasabihin mo, God is faithful. He will never leave me nor forsake me. Pero nakadepende ka sa iyong sariling kakayanan. Kaya nga, it is rooted, yung sacrifice of praise to God is always rooted in Christ. Kasi magkakaroon tayo ng tamang puso at pagkilala sa Diyos. Na tayo magpupuri, hindi lamang nagbabanggit ng mga katotohanan patungkol sa Kanya, pero tunay ito sa ating buhay. Not only that, sacrifice of praise is offering Him thanksgiving. Pagpapasalamat. Puno ka nga ba ng thanksgiving sa ating Panginoong Diyos? Pagpapasalamat hindi dahil lamang sa mga mabubuting bagay na natatanggap natin, kundi ang pinakatuon ay ang biyaya ng kaligtasan na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan.
In reality, ang kawalan po ng thanksgiving sa Diyos ay malaking kasalanan dahil ito ay hindi pagkilala sa Diyos, sa Kanyang kabutihan, sa atin sa bawat araw, lalong-lalo na sa mga mananampalataya na nakatanggap ng biyaya na makilala si Kristo Jesus. Actually, mahalaga po yung paalala ng isang article na aking nabasa sa Ligonier. Ang title po ng article po na yun, Praise to God through Jesus. Sabi doon, ingratitude is the root of sin. So is gratitude the root of righteousness. We cannot live holy lives apart from thankfulness for all that God has done for us in Christ. For holiness begins with recognizing the Lord's salvation and thanking Him for it. Kaya nga nabanggit niya dito, hindi ko na sinama yung 2 Corinthians, but sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 4, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Na mapuno ang ating mga labi ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Hindi mga bagay na walang kabuluhan na lumalabas sa ating mga labi. Hindi lamang yon, dun sa article po na ito na ating nabasa, makikita po natin, sabi nga, gratitude is the root of righteousness. Parang ang weird, magiging thankful ka kay Jesus Christ. Lord, thank you for dying for my sins. Thank you, Lord God, namatay po kayo sa aking mga kasalanan. Then after mo mag-thank you, mamumuhay ka sa... So, parang ang weird, nakakatakot. Hindi po dapat ganon. Dapat ngayon mapaalalahanan tayo ngayong umagang ito na kung tayo ay magbibigay papuri sa Panginoon, ito din ay dapat na tunay sa ating buhay. God is not pleased, just, alam mo yun, yung lumalabas na words. God looks at the heart if it is true or not. Kasi kung tayo ay tunay na thankful kay God, in reality, paglilingkuran natin siya ng buong puso. Di ba? Siguro for those who are Christians, ako nung bago akong Christian, for example, all of those who have come to true faith, nung sila nakakilala sa ating Panginoong Diyos, ano yung unang-unang naisip ng isang bagong Kristiyano? Di ba? Kasunod na sa Panginoon, sundin ang kanyang kalooban, talikuran ang kasalanan, alisin ang mga bagay na bumabalakid sa kanyang kasalanan, kay sa kanyang buhay na makalakad ng tama sa ating Panginoon. Nagnanais na siya ngayon na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Di ba yun yung resulta? Kasi thankful siya eh. Di ba? Meron bang isang taong thankful sa isang taong gumawa ng mabuti tapos, alam mo yun, parang wala kang pakialam sa kanya? Di ba kapag thankful tayo, di ba, kunyari daw, ginawan tayo ng mabuti ng isang tao at thankful tayo, paano tayo makitungo dun sa taong yun? Maaskad ba? Di ba? Sisigaw-sigawan mo lang ba siya? Hindi mo siya bibigyan ng kahalagahan? Di ba gusto mo, in a lot of ways, naging mabuti itong taong ito, thankful ako sa kanya, magiging mabuti ako sa kanya. Ang aking pakikitungo sa kanya ay maayos. Di mas lalo sa ating Panginoong Diyos. Kung thankful tayo kay God, sabi nga, it will also bear fruit of righteousness. Hindi ho pwedeng thankful tayo, pero tayo po ay tumatalikod pa rin sa Panginoon. Kung thankful talaga tayo, makikita ito sa ating pamumuhay. Kaya mahalaga po yung paalala po na ito ng article na ito. Sabi nga, doon, we cannot live holy lives apart from thankfulness for all that God has done for us in Christ. Hindi po tayo makakapamuhay ng banal na pamumuhay kung wala din po talaga tayong pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya kung kayo hindi thankful kay Christ, makikita niyan sa inyong pamumuhay. Sinusunod niyo yung sarili ninyo, kung ano yung kagustuhan ninyo, wala kayong pakialam kay God, gagawin niyo lang parang lip service ang mga bagay, mga jargon phrases lamang ang lalabas sa inyong mga labi, sa inyong mga pananalita. Tapos sa pag-attend niyo dito sa ating church, robotic na lamang, parang wala. Obvious po yun eh. But if you are thankful, makikita righteousness, holiness in our lives. Sabi din po sa Psalm 136, ang kalagan po ng pagpapasalamat sa Panginoon, verses 1 to 3, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for His steadfast love endures
forever. Magpasalamat po tayo palagi sa ating Panginoon. Psalm 17 verse 17, I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Actually, in the Bible, kung isa-isahin po natin yung mga verses na may thankfulness sa ating Panginoon, mauubos po yung oras natin ngayong umagang ito. Pero remember, sacrifice of praise to God para sa mga wala pa kay Jesus, hindi ito magiging buhay sa inyong mga puso. Kailangan nyo na tunay na makita, unang-una ang kaluwalhatian ng ginawa ni Jesus para sa inyong kaligtasan. Kung wala si Kristo Jesus, walang tunay na pagpupuri. Kung hindi pagsambit lamang ng mga bagay na wala namang tunay na pagkilala sa katotohanan. Kaya ang aking panawagan, ikaw ay tunay na tumugon sa mabuting balita na hatid ni Kristo Jesus. Kilalanin ang kanyang kabanalan at makita ang katotohanan na ikaw ay makasalanan at walang kakayanan na maligtas ang sarili at ang tanging pag-asa mo lamang ay si Kristo Jesus. Si Jesus na siyang anak ng Diyos na tumupad ng lahat ng kalooban ng Diyos para ikaw ay maligtas. Manampalataya ka sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. At sa biyayang ito, ikaw ay mamuhay na para lamang sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Wala pong tunay na pagpupuri kung wala ka kay Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ay naririto ngayong umagang ito at hindi tunay na malinaw kung sino si Kristo sa iyong buhay, I tell you, you are just, deceiving yourself. Niloloko nyo lamang ang sarili ninyo kung wala ka pa kay Kristo. So ang panawagan kung bakit kayo naririto ay para mapakinggan ninyo ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Na kayo ay manampalataya, na kung gusto nyong magpuri, tunay kayong manampalataya sa Kanya, tunay kayong magsisi sa iyong mga kasalanan at tunay ninyong kilalanin siya bilang iyong Panginoon sa iyong buhay. At sa bagay na iyon, sa biyaya ng Diyos, kung kayo ay lalapit kay Kristo ng tunay na may pagkilala sa Kanya, ang inyong pagdalo ngayon, every Sunday, as we gather, mapupuno ng tunay na kagalakan, tunay na pagpupuri na magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Isipin po natin yun. Sa bawat pagdalo natin, tama nga ba ang aking paglapit? Kasi ang nakakalungkot po ganito Para I have to be honest with this. If you just come to church, just para lang may ma-check ang box ninyo na nagawa ko ito sa linggong ito, tapos wala ka kay Kristo, in the end, you are accountable to God. Especially when you hear the gospel every Sunday. Then go to God in humility. Lord, mukha nga pag-attend ko dito, mali yung motibo ko. Di ba ako naging honest sa inyo? Yung una kong pagdalo sa church, wrong motive. Lahat naman tayo wrong motive Yung unang pagdalo, di ba? Wala naman talagang, sino sa inyo magsasabi na ang unang dalo nila sa church talagang, Lord, gusto talaga tampurihin. First time First time. Yung hindi mo pa napakinggan yung gospel. Wala pong ganun sa atin. It was a process. When we heard the gospel, click, uy, ito pala yung tama. So all of us starts with that. And most of you, di ba, maaring nandun sa sitwasyon na yun, wala pa talagang pagkilala kay Kristo. I don't want you to be here na parang, robotic lamang, tapos hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. It displeases God, I tell you, it displeases Him. But you are still to be thankful because by His grace, He allowed you to be here to hear the gospel so that you may respond well. Di ba? Hindi ko kayo di na tayo atin dyan sa church. Gusto lang pala ni Brother Jay dyan, yung mga talagang Hindi. You are here because out of the goodness and faithfulness and mercy of God. Then hear the gospel. Kasi sabi ni Lord, mahal ko kayo. Gusto ko kayo lahat maligtas. Gusto ko kayong lahat maisama sa akin pagpunta ko sa Ama. Gusto ko lahat kayo
maging isa sa akin para lahat kayo tunay na makalapit sa Diyos Ama. Yun ang gusto ni Kristo at yun yung panawagan niya ngayon. Kaya kung ikaw ay isa na kay Kristo Jesus, nawa makita mo na may panawagan ng pag-aalay sa Diyos at napakalaking pribilehiyo po yung binigay niya sa akin. Sa ating lahat, na Lord, praise God, dahil sa aking pagpupuri sa iyo, katanggap-tanggap. Alam mo yun, pag nag-sing ako ng praise, di ba? Kanina, di ba? Nagkakanta tayo. Fruit of the lips yun ng pagpupuri. Kung wala ka kay Kristo, lahat ng pagkanta mo, lahat ng mga lumalabas na mga salita, hindi ka tanggap-tanggap yun. Kung wala ka kay Kristo. Nakakatakot doon yung deceive. Alam niyo ba marami sa impyerno ang deceive? Naakala nila Christian sila. Pero hindi pala. Di ba nakalagay ngayon? Tinatawag siyang Lord, Lord. Ano sabi ni Jesus Christ? I never knew you. Marami pong ganun sa impyerno. And ako po, paalala ko po dahil mahal ko po kayong lahat at nais ko na lahat kayo ay tunay na maitama sa relasyon kay Kristo Jesus para kayo ay makatanggap din ng kapatawaran. Not only that, sabi nga, doon sa susunod na part, do good and share what you have. So, praising at ang doing good, hindi ho pwedeng magkahiwalay. Palagi po itong magkasama. Hindi pwedeng nagpipraise ka, pero ang pamumuhay mo ay baluktot. Hindi pwedeng nagpipraise ka, tapos namumuhay ka para sa iyong sarili. Di ba yun? Alam mo, parang praise ka ng praise. Praise the Lord. Tapos kanta ka. Tapos, after ng pag-praise, wala naman akong pakialam sa mga tao dito. Di ba? Ang weird. Nakakalungkot po yun. Kaya dito, after praising God, sabi niya, do not neglect to do good and to share what you have for such sacrifices. Ayun yung connection doon For such sacrifice of praise to God, then dito sa sinasabi dito in the end, for such sacrifices are pleasing to God. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi din magiging tunay kung ang pagpupuri nito ay hindi din makikita sa buhay ng isang mananampalataya. Ang kalalabasan, puro ka lang salita, pero wala namang gawa. Ito po ay isang pagkukunwari lamang sa Diyos na siya ay niluluwalhati mo. Be reminded of 1 John chapter 4, verse 20 to 21. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. Parang worshiping yun di ba? I love God. When we worship God, sinasabi natin, praise your name, Lord, I love you. Pero wala ka naman love sa mga kapatiran mo dito sa church, then you are a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos pero wala namang doing good and sharing to others, ito ay hindi acceptable sa ating Panginoong Diyos. Attend ka, worship ka, pray ka, pero wala kang love to your brothers and sisters here in the church, you are displeasing God. Hindi po ako ito baka sabihin na naman ninyo, kasi Brother Jay, napakahigpit na ito talagang taong to. Hindi po, ini-interpret po natin yung scripture Clear po yung scripture dito sa atin. At sabi ni John MacArthur, worship involves action. Tandaan nyo yan worship involves action that honors God. Hindi pwedeng worship lang. It should have action. Galatians 6:9 to 10. And let us not grow weary of, di ba? Hindi ako yun, Si God yan. Doing good, for in due season we will reap. If we do not give up. So, ibig sabihin, magpatuloy tayo sa church na gumagawa ng kabutihan sa bawat isa. Okay? Magpakita tayo ng pag-ibig sa bawat isa sa ating church, sa ating kapwa. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone outside the church, and especially to those who are of the... Ang katanungan, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay isa na kay Jesus at kinikilala mo ang kagandahan ng kaligtasan na iyong natanggap sa Kanya,
ikaw nga din ba ay namumuhay para sa kabutihan ng kapatiran natin sa church? Yun po yun eh. Ang tuon po ng Galatians 6:9-10 ay, oo, gumagawa ka dapat ng mabuti sa kapwa, pero ang paalala at the end of it, especially to those who are of the household of faith. Especially to your brothers and sisters in the church. Mahalaga po na makita po natin na yung ating paggawa ng kabutihan, ang pinakatuon talaga nito ay ang ating mga kapatiran sa church. Hindi ko kini-question kung kayo ay mabuti sa inyong katrabaho, kaklase, kamag-anak, kaibigan o ibang mga tao, pero ang panuntunan ay namumuhay ka ba para sa kabutihan ng ating mga kapatiran kay Kristo Jesus. Wala po akong problema eh. Okay, love mo yung mga ka-office mate mo, that's good. Love mo yung mga ka-classmate mo, that's good. Love mo yung mga kamag-anak mo, that's great. Your friends, that's great. Mahalaga po yung mga bagay na yun. Pero ang panuntunan ay sa ating mga kapatiran dito sa church. In short, church. Why church is important in doing good? Dahil ang church ay binubuo ng mga taong niligtas din ni Jesus sa kasalanan. Di ba? Kunyari daw, si Elaine na lang. Kita ko si Elaine, tatawa na naman tayo. Pigil na pigil siya. Oh. Di ba? Kumbaga, kung siya niligtas ng Panginoon, dapat ko siyang mahalin dahil minahal siya ng sobra ng Panginoon. Paano siya pinakitaan ng sobrang pag-ibig ng Panginoong Jesus? Dahil namatay si Kristo para sa Kanya. Hindi ko ba siya pwedeng mahalin? Kasi Kristo nga binigay ang buhay para sa Kanya. Kaya nga it hurts me as a pastor to see people come here without true love for the dear brethren of the church. Alam mo yun, parang indifferent ka sa mga kapatiran dito sa church, samantalang ang kasama natin dito, kung tunay na mananampalataya siya, minahal siya ng sobra ng ating Panginoong Jesus, sino ako para hindi siya mahalin? That's why I am called to do good, especially to the household of faith. Nakukuha niyo yun? Kasi it divides us na ngayon malalaman natin sino ang tunay na Christian. Ang tunay na Christian may pagpapahalaga sa church. Kung hindi mahalaga ang church sa'yo, hindi mahalaga si Kristo. Kasi parang sinasabi mo sa Kanya, ako lang. Wala akong pakialam doon, Lord, sa ibang mga niligtas mo sa kasalanan dito sa church. Wala akong pakialam kung namatay ka sa Kanya. Ganun ang pinapakita mo kung hindi mo binibigyang kahalagahan ang church. It's a relationship with Christ. And it's an understanding, theological, doctrinal understanding that Christ is the body. We are members. Christ is the head. We are the body. And the body is made up of many parts. At tayo yung parts na yun, na bahagi ng body ni Christ. Kaya nga dito sinasabi, do good, yes, alam ko lahat kayo, mababait sa inyong kamag-anak, sa inyong ka-opisina, ka-classmate, that's great. But if you are lacking in terms of love, doing good to the people in the church, not serving your dear brothers and sisters in the church, you are actually disobeying God. Mahalaga po na makita po natin ito. Hindi tayo tinawag na maging isa dahil sa hilig lamang natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos na maging isa dahil sa trabaho natin. Alam mo yung hilig natin, maging one tayo, favorite natin si LeBron James. Di ba? Okay, maka-Lakers tayo. Kung mahilig ako sa basketball. Di ba meron ba sa Bible na makikita kayong ganon? Be united because you have one hobby. Di ba? Parang, alam mo yun, o kaya, be united, maging isa kayo dahil iisa ang inyong trabaho. O yung mga IT dito, ang daming IT dito sa church natin. Yung mga IT people, be one. Wala, di ba? May ganun bang panawagan? Hindi tayo tinawag ng Diyos na maging isa sa mga taong hindi naman din tumikilala kay Kristo Jesus. Alam mo, parang mas may unity ka sa mga tao na walang pagkilala kay Kristo rather than being united with the church. You have to think about it. Kasi wala pong command si God na ganon. Dahil ang command in Scripture is for us to be one as a church.
and do good. At tayo tinawag ng Diyos, church, na maging isa dahil tayo ay pinili niya na matanggap ang biyaya ng kaligtasan at maging isa para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. At ang nagbubuklod sa ating pagiging isa ay si Kristo Jesus. Yan ang kagandahan ng church eh. Kaya alam mo kung bakit ako na naging Christian, in love ako sa church. Dahil in love ako kay Christ. The way I served before, the way na, ako din nagtataka eh, bakit ba ako ma-attend ng 2 service sa Hayarak? Bakit ba inaabot ako ng hanggang gabi nakikipag-badminton sa mga taga-Hayarak before? Bakit parang ayaw kong umuwi? At parang nalulungkot ako kapag pauwi na akong mag-isa? Why? Because I want to be with the people of the church and I want to do them good. I want to do good to them. Hanggat sa maaabot ng aking makakaya, gagawin ko na maging mabuti sa lahat ng mga kapatiran ko sa church. Why? Dahil ganon yung ginawa ni Kristo para sa akin. Mahalaga po itong katotohanan po na ito dahil ito po ay nakakalimutan na ng marami. Do good to others, share to others, yes. But all the more to our brothers and sisters in Christ. Doing good in church, kung atin po lamang titignan, is application of the one anothering command in the Bible. Di ba? Inaral natin yun before, one anothering. Share to one another, rebuke one another, correct one another, love one another, forgive one another. Kanino mo ginagawa yon? Sa church. At meron pong 50 plus one another na command o calling o exhortation in the Bible sa New Testament. Lahat po ng one anothering po na yun ay para po sa ating mga mananampalataya. So, ibig sabihin, when we do one anothering, we are doing good to one another because it is obedience sa ating Panginoon. Sharing what we have. Siguro kung atin lamang pong titignan. Example po sa Acts, in Acts chapter 2, verse 42 to 47. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayer, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles, and all who believed were together and had all things in common. Isipin nyo yun, ha? All who believe, mga mananampalataya, magkakasama sila, and they had all things in common. They were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Kasi persecuted sila eh. Marami po sa kanila nawalan ng tahanan, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nagtutulungan sila sharing to one another. Kaya ito yung paalala ng writer ng Hebrew sa mga Hebrew Christians at that time. And day by day, attending the temple together, breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God, and having favor with all the people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Ang context at panawagan ng writer sa mga Hebrew Christians ay dahil isa na kayo kay Jesus, ang sacrifice na iaalay na ninyo ay pagpupuri sa Diyos na ginawa ni Jesus para sa inyong kaligtasan, at dahil sa inyong pakikiisa kay Jesus, isa na rin kayo na bahagi ng katawan ni Jesus o ng church. Mamuhay kayo na naglilingkod sa isa't isa. Isinasabuhay ang panawagan para sa mga mananampalataya, yung tinatawag na one anothering, at nagtutulungan sa bawat pangangailangan ng kapwa. Ang context po dito, nung sinasabit, sinulat po ito nung writer ng Hebrew ay sa church. Bahagi na kayo ng church, wag na kayong mag-alala. Kasi alalang-alala sila eh. Paano na ito ngayon? Dati kaming mga Hudyo, Hebrew Christians, Hebrew kami. Ang pananaw namin, Old Testament. Ngayon naging Christian kami. Sabi niya, hindi, dahil kayo isa na kay Kristo. Mag-alay kayo ng papurit, pagsamba, maging mabuti kayo sa inyong kapwa, at magtulungan kayo sa isa't isa. Yun yung command. Dahil bahagi na sila ng church, encouragement yun actually ng Hebrew writer sa kanila, at yun ang encouragement din sa ating panahon ngayon. Ito nga din ba ay totoo sa inyong mga buhay? O nandirito kayo sa church, walang pakialam sa kapwa, iniisip lamang ang sarili, walang concern sa mga naririto sa church, at uuwi na lamang at satisfied na nakadalo, nakapakinig, nakapanalangin, pero ang tuon ay sarili lamang.
Kung ang tuon ng pagsamba mo ay ang pananaw mo, kung ano ang worship at hindi ang panuntunan na itinakda ng Diyos, then you are not truly worshiping. You are worshiping your own ideas and yourself. Kaya nga po mahalaga tignan natin ito. Kasi ito yung problem po Tayong mga tao, marami tayong view. At minsan, yung mga view na ito, view lang natin. Ngayon, may tinuturo ang ating Panginoon kung ano ang worship, yung sacrifice of praise. Ituon po natin yung ating isip, yung ating motibasyon, yung ating focus, ayon sa itinakda at isinulat ng ating Panginoon sa kanyang salita na kanyang panuntunan para sa atin. So kung meron kayong sariling view ninyo ng worship, burahin nyo na po ito. Tanggalin nyo na po yun. Brother Jay, ang importante, it's between me and God. Yeah, but you are in the church. There is corporate worship. Gawin mo yung between you and God sa quiet time mo. But we have a corporate worship. Hindi ka tinawag ng Diyos na maging isa ka lang. Maraming taong ganun Hindi, Brother Jay, si God na ang bahala sa akin. Siya na nakakaalam ng puso ko. Pero walang love sa church, wala sa church, walang pagbibigay importansya sa church. Then you are deceived. Dahil po malinaw sa scripture kung ano ang tunay na nais ng Diyos para sa ating lahat. So burahin nyo na kung meron kayong wrong understanding of going to God. Dahil actually kung tinuwid po ng writer ng Hebrews, ang mga Hebrew Christians at that time, di magpatuwid din po tayo sa kanyang salita na tunay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ano yung tunay na makakapag-please sa ating Panginoong Diyos? Do you want to please God? Okay, may 4. Praise the Lord. At least hindi isa. Dahil alam ko po, hindi man kayo sumagot, I do believe within your heart, you want to please God and you want to worship Him. At sabi sa atin sa scripture na ating inaral ngayon, through Him, then let us continue offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. True worship is centered in Christ Jesus, acknowledging His work of salvation, His perfect life for us, His sacrifice for our sins, His lordship over our lives, gathering with others who are also one with Christ, being united in spirit and in truth, serving them with love and grace, sharing and contributing to their needs. Then, if it is centered in Christ, doing good to those who are one with Christ, the result, such sacrifices are pleasing to God. I pray na ang katotohanan na ito ay maging tunay na buhay sa bawat mananampalataya na naririto. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa inyong salita na tunay po na nagbibigay katotohanan at nagtutuwid, Panginoon Ama, sa aming mga pananampalataya. Kung meron man mga maling pananaw regarding worship, regarding the church, regarding being one with Christ, regarding their lives, O God, I pray, Lord, na mabago po ito ng inyong salita dito sa Hebrews 13:15-16. I pray, Lord, na kami ay maging isa na tunay na nagpapasalamat. Kaya kami naririto ay dahil lamang kay Kristo Jesus. At kaya kami naglilingkod sa aming kapwa, tumutulong sa aming kapwa dito sa church, dahil ito po ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. So we pray, Lord, na ito ang aming maging buhay simula ngayon hanggang sa darating pang mga panahon. Sa mga tao na inyo pong dinala at wala pa po kay Kristo Jesus, maging tama po ang kanilang pag-iisip at puso. Kumilos po kayo, O Diyos, sa kanilang mga puso na tunay nilang makilala si Kristo. Tunay sila na makatanggap ng inyong awa, ng inyong biyaya, ng kaligtasan, na makilala ng tunay si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sa bunga nito, Panginoon Ama, ang kanilang relasyon sa iyo ay magiging tama, magkakaroon na ng kapayapaan sa iyong harapan, at maaari na rin siya, O Diyos, na makalapit sa inyong harapan dahil siya ay nalinis na ng dugo ni Kristo Jesus, at ang daan patungo sa iyo ay bukas na, Panginoon Ama, at ngayon malaya na
na makalapit, makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan, malaya na makasunod sa iyo, O Diyos, para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa umagang ito. Sa bawat isa, sa mga darating pong araw in this week, we pray for your blessing, pray for good health, we pray for strength, we pray for your guidance. We pray, Lord, na patuloy po kayo na manguna sa aming buhay sa mga darating pong araw at tunay po namin kayong sundin at maluwalhati at maitaas lamang sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Bless also our meeting after this. Bless the youth fellowship, Panginoon Ama. We also pray for your blessing para po sa membership class, Panginoon, na aming gagawin later on. Thank you for those people, O God, whom you are adding, Lord God, as members of this church, who are willing, Lord God, to be accountable and to be committed, Lord God, to know you more and to serve you with all their heart. So we pray that you will bless us, even, Panginoon Ama, yung outreach later this afternoon. We pray, Lord, na yung 20 plus na mga bata na dumalo last time ay maka-attend po muli later on, makapakinig ng gospel, ma-enjoy, Panginoon Ama, yung fellowship with the workers. So we pray that you will bless each one. We pray for a good weather, Panginoon Ama, upang hindi po makancel din at mahinder yung aming pong ministry sa lugar po na yon. So we pray for your blessing. Once again, we love you, O God, and we thank you. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen.